Pakiusap. Tira lang po itong piraso ng cake, isang bagay na itatapon niyo rin naman. Nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Ang batang babae, 5 taong gulang pa lang, ay sumilip mula sa likod ng palda ng kanyang ina. Ang maliliit niyang daliri ay mahigpit na nakakapit sa lumang bestida. Biglang nagtawanan ng malakas at mapanghamak ang manager. Ngunit sa pinakadulong sulok ng panaderya, isang lalaking nag-iisa ang hindi natawa. Nakita niya ang lahat at ang desisyong gagawin niya ay magbabago ng 2 buhay magpakailanman. Tumunog ang kampanilya ng pinto nang pumasok si Elena sa panaderya ng Santa Clara. Mahigpit niyang hawak ang kamay ng kanyang anak na para bang iyon lang ang makakapagprotekta sa bata mula sa kabagsikan ng mundo. Humalimuyak sa paligid ang amoy ng bagong lutong tinapay, isang samyo na dati ay bahagi ng kanyang mundo ngunit hindi na sa ngayon. Napalunok si Elena. 3 araw na ang lumipas mula nang huli silang makakain ng matinong pagkain, nabubuhay lamang sa tira-tirang nahanap sa likod ng isang kainan. "Nanay, pwede po ba akong umupo?" Mahinang tanong ni Teresa. "Dumikit ka lang sa akin, anak," bulong ni Elena habang marahang pinisil ang kamay ng bata habang papalapit sila sa counter. May 5 tao sa unahan nila, lahat ay maayos ang bihis at halatang may kaya. Nasulyapan ni Elena ang sarili sa salamin ng display ng panaderya. Magulo ang kanyang buhok, may mantsa ang kanyang damit, at ang kanyang mga mata ay mapungay at pagod. Hindi siya bagay doon, ngunit kaarawan ng kanyang anak, 5 taong gulang. Ang tanging hiling ni Elena ay mabigyan ng kahit isang hiwa ng cake ang kanyang anak. Wala na siyang ibang hinihiling. Nang siya na ang sumunod, tiningnan siya ng manager, si Dario, mula ulo hanggang paa. Nasa mga 40 na ito, matangkad, nakapusod ang buhok at may pilit ng ngiting walang damdamin. "Ano yon?" Malamig na tanong niya, huminga si Elena. "Magandang umaga. Gusto ko sanang magtanong kung meron kayong cake na hindi nyo na ibebenta ngayon, iyong itatapon na lang sana." Tumaas ang kilay ni Dario. "Ano raw?" "Kaarawan po kasi ng anak ko," sagot niya habang tinuturo si Teresa na nakatago pa rin sa likod niya. 5 na po siya ngayon. Gusto ko lang sana siyang mabigyan ng kaunting cake, kahit konti lang, kahit ano basta meron. Nanahimik ang paligid. Tiningnan ni Dario ang bata tapos si Elena muli. Ngumiti siya, ngunit hindi mabait. "Ibig mong sabihin humihingi ka ng libreng cake?" "Hindi po sir, iyong itatapon niyo rin sana. Alam ko pong may mga panaderyang nagtatapon ng mga hindi nabentang tinapay. Kaunti lang po para sa anak ko." Napatawa si Dario at tumalikod. "Hoy Valentina, halika rito sandali," sigaw niya. Lumabas ang isang babaeng blonde na naka-apron mula sa kusina, pinupunasan ang kanyang mga kamay. "Ano yon, Dario?" "Itong babae raw ay humihingi ng libreng cake," sabi niya habang tinuturo si Teresa. "Sabi niya, kaarawan daw ng anak niya. Paniwala ka diyan?" Nakita ni Elena ang pagkailang sa mukha ni Valentina pero wala itong sinabi. Uminit ang mukha ni Elena sa hiya. Napatingin na rin ang ibang mga customer, may mga nagbubulungan. "Sir, hindi ko po hinihingi ang kahit anong ikalulugi niyo," mahinang sabi ni Elena. "Iyong mga tira-tira lang po na hindi nyo na ibebenta." Nagtiklop ng mga braso si Dario. "At akala mo ba nagtatrabaho ako para pakainin ang kahit sinong magkwento rito ng kung anong drama?" "Hindi po ito drama, totoo po ito," maring sagot ni Elena. "Ngayon po ang kaarawan niya." "At gusto mong maniwala ako agad?" Yumuko si Dario palapit sa counter. "Alam mo ba kung ilang tao ang pumapasok dito linggo-linggo para humingi ng tirang tinapay? Palagi yan. Laging may dahilan. Laging may palusot." "Hindi po ako nagsisinungaling," nanginginig ang boses niya. "Hindi?" Tumingin-tingin si Dario sa paligid, siniguradong pinapanood pa rin sila ng lahat. "Para sa akin, mukha lang kayong gustong samantalahin ang kabaitan ng iba. Uso na yan ngayon, di ba? Hindi nagtatrabaho, pero inaasahang buhusan ng tulong."
Napuno ng luha ang mata ni Elena pero pinigilan niya. Hindi ngayon, hindi dito, hindi sa harap ni Teresa. Dati po akong may trabaho. Nawalan lang po ako ng lahat. Nandito po ako hindi dahil gusto ko. Ay oo naman, sarkastikong tugon ni Dario. Laging may dahilan, laging may kwento. Muli siyang tumawa. Sa likuran ni Elena, tahimik na humikbi si Teresa. Mama, alis na lang po tayo. Hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang anak, umatras ng isang hakbang at mahinang bumulong, pasensya na po kung nakaabala ako. Humarap na sana siya sa pinto pero hindi pa tapos si Dario. Hoy! Sigaw niya sapat para marinig ng lahat. Para malinaw lang, hindi namimigay ng libreng pagkain ng panaderyang ito. Kahit mga tira. Kung gusto mong may makuha, pagtrabahuhan mo at bayaran. Ganyan ang buhay. Walang sinabi si Elena. Pinisil niya lang ng mas mahigpit ang kamay ni Teresa at tumuloy na sa pinto. Tahimik na nagbigay daan ng mga customer. Wala ni isa ang tumingin sa kanila. Parang wala lang sila, si Elena at ang kanyang anak. Tumunog muli ang kampanilya paglabas nila. At tanging nang maisara ang pinto ay doon lang dumaloy ang unang luha sa pisngi ni Elena. Tumingala si Teresa sa ina, bakas sa mga mata ang lungkot. Wala nang cake, di ba mama? Lumuho si Elena sa mismong bangketa at niyakap ng mahigpit ang anak. Meron anak, hahanap si mama ng paraan, pangako. Ngunit kahit sabihin niya iyon, hindi niya alam kung paano niya ito tutuparin. Sa loob, bumalik na si Dario sa trabaho na parang walang nangyari. Tahimik lang si Valentina, halatang hindi mapakali. Pero may isang lalaking hindi umiwas ng tingin ni isang sandali. Sa pinakadulong bahagi ng panaderya, may kalahating tasa ng kape at nakabukas na dyaryo sa mesa, tahimik na nanood si Marco Delgado. 52 taong gulang, may uban na ang buhok, nakamaong at simpleng asul na kamiseta na bukas ang unang butones. Wala sa kanya ang hitsura ng mayaman, wala ring kakaibang pansinin sa kanya. Pero si Marco, ang tunay na may-ari ng buong chain ng panaderya. Mayroon siyang 12 branch sa buong lungsod at kakasaksi lang niya kung paano pinahiya ng isa sa kanyang mga manager ang isang ina at bata. Maingat niyang tiniklop ang dyaryo, iniwan ang ilang perang papel sa mesa at tumayo. Tahimik siyang lumabas. Pero sinundan ng kanyang paningin sina Elena at Teresa habang naglalakad papalayo. Nakayuko ang mga ulo hanggang sa mawala sila sa kanto. Huminga ng malalim si Marco at nagsimulang sumunod. Sa loob, abala si Dario sa pagpunas ng salamin, mayabang ang ngiti sa labi habang mahina siyang umaawit. Ang lupit mo sa kanya, mahina lang ang sabi ni Valentina habang inaayos ang mga tinapay sa estante. Tiningnan siya ni Dario na parang naiinis. Lupit, kalma nga ako. Pwede ko pang ngang ipatawag ang pulis. Tira-tirang cake lang naman ang hiningi niya. Ano ngayon? Itinapon ni Dario ang basahan sa lababo. Araw-araw may lumalapit para humingi. Kapag pinagbigyan ko yan, sa isang linggo magiging ampunan na tong lugar na to. Hindi na nagsalita si Valentina. Alam niyang walang saysay makipagtalo kay Dario. Tila ba masaya ito kapag may ibinababa ang kapwa. Lumapit sa counter ang isang matandang babaeng kanina pa nakapila. Sir, nakita ko po ito sa sahig, sabi niya habang iniaabot ang 10 real. Sa tingin ko naiwan ito ng babaeng umalis. Kinuha ni Dario ang pera at tumaas ang kilay. Ganon? Tapos tiniklop ito at isinilid sa bulsa. May pera naman pala pero humihingi pa ng libre. Lumingon siya ng kaunti para marinig ng iba. Kita nyo? Sabi ko na nga ba ganyan talaga ang mga taong mapagkunwari. Nakunot ang noo ng babae. Pero sir, sa kanya talaga yan, hindi mo ba ibabalik? Ibabalik? Tumawa si Dario. Umalis na siya. At kung bumalik pa yan, ipapalayas ko. Ayoko ng ganyang klase ng tao sa panaderya ko. Sa panaderya mo, may nagsalita mula sa likuran. Napatigil si Dario. Ano raw?
Tumayo ang lalaking may uban mula sa sulok. Lumapit ito sa counter, mahinahon ang bawat hakbang. Sinabi mong panaderya mo, ibig sabihin, ikaw ang may-ari dito? Tinaas ni Dario ang baba, tinikas ang katawan para magmukhang importante. Ako ang manager, ako ang may pananagutan sa lahat ng nangyayari dito. Ganun ba? Mahinahong sagot ng lalaki. At naniniwala kang tama ang ginawa mong pagtrato sa babaeng iyon. Nagtiklop ng mga braso si Dario. Tingnan nyo, sa totoo lang, wala kayong kinalaman dito. Wala. Luminga-linga ang lalaki sa mga customer na ngayon ay tahimik na nakikinig. Akala ko kasi ang dangal ay responsibilidad nating lahat. Dangal? Singhal ni Dario. Niloloko lang tayo ng babaeng yon. Dumating dito may kasamang bata, kunwari birthday, para makahingi ng libre. Kilala ko na ang ganyang tipo. Kilala mo ba siya? Tanong ng lalaki habang lumalapit. Nakausap mo ba siya? Tinanong mo ba ang pangalan niya? O kung ano ang nangyari at napunta siya rito? Sinubukan mo man lang ba siyang unawain? Wala akong kailangang alamin, maring sagot ni Dario. Ang alam ko lang, hindi ako nagpapakain ng palamunin. Umalingaw-ngaw ang salita sa loob ng panaderya. Ilang customer ang umiwas ng tingin. Ang iba'y napailing, halatang nabalisa. Dahan-dahang huminga ang lalaki. Sigurado ka bang paninindigan mo yang ganyang asal? Lumapit din si Dario, taas noo, matigas ang boses. Makinig ka, tol. Wala akong pakialam kung sino sa tingin mo ang sarili mo. Ako ang namumuno rito at kung ayaw mo sa paraan ko, andyan ang pinto. Walang pumipigil sa'yo. Tahimik ang lalaki sa ilang sandali. Pagkatapos, dahan-dahang tumango. Sige, huling tanong na lang. Sige, itanong mo, inis na sagot ni Dario. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng chain ng panaderyang to? Namilog ang mata ni Dario, litong-lito. Siyempre, si Marco Delgado, pero hindi yan nagpapakita rito. Kami ang bahala sa lahat. Bahagyang ngumiti ang lalaki, may halong lungkot. Ganun ba? Pagkatapos ay tumalikod siya at mahinahong lumakad papunta sa pinto. Napabuntong hininga si Dario at ngumisi, akala niya'y panalo na siya. Di sana namang nagpapakabayani, bulong niya. Pero bago tuluyang makalabas, huminto ang lalaki at lumingon. Isa pa, Dario, tumaas ang kilay ng manager. Ano yon? Pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. At sa mga salitang iyon, lumabas na siya. Tumawa si Dario at lumingon kay Valentina. Narinig mo yon, baliw? Puno talaga ng sira ang syudad na to. Pero hindi natawa si Valentina. May mabigat na kaba siyang naramdaman na parang may masamang paparating. Sa labas, patuloy sa paglalakad sina Elena at Teresa. Tahimik na humihikbi ang bata, nakayakap ang mukha sa damit ng ina. Mama, bakit ang sama ng ugali ng lalaking yun sa atin? Pinagdikit ni Elena ang kanyang mga labi. Hindi niya alam kung anong isasagot. Minsan kasi may mga taong hindi marunong maging mabait, anak. Pero wala naman tayong ginawang masama. Alam kong wala. Nagpatuloy sila sa paglalakad, lumiko sa mga kanto, lumampas sa mga gusali, hanggang makarating sila sa isang maliit na parke. May ilang bakanteng upuan at isang malaking puno na nagbibigay ng lilim sa lupa. Umupo si Elena sa isa sa mga bangko at pinaupo si Teresa sa kanyang kandungan. Makinig ka, anak, araw mo ito. At kahit wala tayong kick, magdiriwang pa rin tayo. Ayos ba? Tumingin si Teresa sa kanyang ina. Paano? Tumingin-tingin si Elena sa paligid ng parke. May mag-asawang nagtatapon ng mumo sa mga kalapati. May mga batang tumatakbo habang nagpapalipad ng saranggola. Kumikislap ang araw sa pagitan ng mga sanga ng puno. Kakanta tayo ng happy birthday, tayong dalawa lang, tapos pareho tayong hihiling. Alam mo ba kung anong nangyayari kapag humiling ka talaga mula sa puso sa mismong araw ng kaarawan mo? Nagliwanag ang mga mata ni Teresa. Ano? Nagkakatotoo. Sa unang pagkakataon ngayong araw, ngumiti si Teresa. Talaga? Talaga?
Magsimulang kumanta si Elena ng mahina, "Maligayang bati sa iyo sa araw mong ito." Sumabay si Teresa, nanginginig pa ang boses. "Naway maging masaya ka at mabuhay ng matagal." Pagkatapos ng kanta, ipinikit ni Elena ang mga mata at tahimik na bumigkas ng kahilingan, isang mas mabuting buhay para sa anak ko. Yan lang ang hinihiling ko, isang pagkakataon lang. Pumikit din si Teresa, mahigpit ang kapit ng maliliit niyang kamay. Pagdilat niya, tumingin siya kay Elena. "Cake ang hiling ko, Mami." Ngumiti si Elena kahit mabigat ang dibdib at parang pinupunit ang puso. "Matutupad yan, anak, naniniwala ako." Yumakap siya ng mahigpit sa anak na para bang kaya niyang iligtas ito sa lahat ng sakit ng mundo. At sa tahimik at banayad na sandaling iyon, may naramdaman siya. May nakatingin sa kanila. Tumingala si Elena at inikot ang paningin sa parke. Sa kabila ng kalsada, malapit sa isang tindahan ng dyaryo, may isang lalaking may uban ang buhok. Matamang nakatitig sa kanila. Napakislot si Elena. Tatawag ba siya ng pulis? Paalisin ba niya sila? Pero hindi siya lumapit. Tumayo lang siya ron. Tapos dahan-dahang lumiko at nawala sa kanto. Mas lalo pang hinigpitan ni Elena ang yakap sa anak. "Tara na, anak! Saan tayo pupunta, Mama?" Napalunok si Elena, pinipigil ang emosyon. "Sa bahay." Pero pareho nilang alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng bahay, isang pirasong karton sa ilalim ng tulay. Habang naglalakad sila palayo, sinundan sila ni Marco Delgado mula sa malayo. Kailangan niyang malaman pa, kailangan niyang maunawaan ang kwento nila. At higit sa lahat, kailangan niyang tumulong na natiling malayo si Marco para hindi siya mapansin. Sa paglipas ng mga taon, natutunan niyang kapag ang isang tao ay lubog sa problema, bihira nitong mapansing may nagmamasid. At si Elena, lubog na lubog sa bigat ng buhay. Mabagal siyang maglakad, mahigpit ang hawak sa munting kamay ni Teresa, hila-hila ng bata ang mga paa, halatang pagod na. Paminsan-minsan, titigil si Elena, yuyuko at may ibubulong na banayad sa tainga ng anak. Tahimik namang tumatango si Teresa at maglalakad silang muli. Patuloy silang sinundan ni Marco mula sa di kalayuan, halos 20 minutong lakad. Lumampas sila sa mataong kalye, tapos lumiko sa mas makitid at liblib na eskinita. Unti-unting nagbago ang paligid, lumang gusali, sirang bangketa at mga basurang nagkalat sa sulok. Sa dulo pumasok sina Elena at Teresa sa isang dead-end na kalsada bago sumapit sa isang viaduct. Sa gilid, may bakanting lote na napapalibutan ng sirang metal na bakod, mataas na damo at tambak ng basura. Huminto si Marco sa kanto at pinanood sila. Maingat na tumingin-tingin si Elena kung may nakamasid. Tapos mahigpit niyang hinawakan si Teresa at dinala sa siwang ng bakod. Naghintay si Marco ng ilang sandali. Pagkatapos, dahan-dahan at maingat siyang lumapit. Mas malawak ang lote kaysa sa inaakala mula sa kalsada. May mga bunton ng durog na semento at bakal. Tila labi ng ginibang gusali, kalawangin na, may basag na salamin. Sa isang sulok, sa ilalim ng viaduct at bahagyang protektado sa ulan at araw, may isang barong-barong. Karton ang ginawang dingding. May kupas na asul na trapal na nagsisilbing bubong. Sa loob, may ilang lumang kumot, isang maliit na backpack at plastic na bag na may ilang piraso ng damit. Iyon ang tahanan nila. May matalim na kirot na dumaan sa dibdib ni Marco. Tinulungan ni Elena si Teresa na maupo sa isa sa mga kumot. Hinubad ng bata ang butas niyang sapatos at hinaplos ang nananakit na mga paa. "Mama, gutom na po ako," mahina niyang bulong. Binuksan ni Elena ang backpack at inilabas ang isang nalumang mansanas. "Ito lang ang meron tayo ngayon, anak. Dahan-dahanin mo, ha?" Marahang kinuha ni Teresa ang mansanas at kinagat ito na parabang ayaw niya itong maubos. Umupo si Elena sa tabi niya at niyakap ang anak. "Mabigat ang araw, di ba?" Tahimik na tumango si Teresa habang patuloy sa pagnguya.
Pero magkasama tayo, basta magkasama tayo, kakayanin natin. Pangako, Mama! Hinalikan ni Elena ang noon ni Teresa. Pangako, nakatago pa rin si Marco sa likod ng isa sa mga sirang pader, tahimik na nanonood. Nakita niyang inilabas ni Elena mula sa bag ang isang luma at kupas na litrato. Matagal niya itong tinitigan, punong-puno ng damdamin ng mga mata. Sa larawan, mas bata pa siya, nakangiti. Katabi niya ang isang mas matandang babae, malamang ay ang kanyang ina, at sa kanyang bisig, isang sanggol, si Teresa. Maingat na ibinalik ni Elena ang larawan sa backpack at pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kamay. Matulog tayo ng maaga ngayon, ha? Mahina niyang sabi. Bukas maghahanap ulit si Mama ng trabaho. Ulit po? Oo, ulit. Hindi sumagot si Teresa. Tahimik niyang inubos ang mansanas at humiga sa kumot, ginamit na unan ang backpack. Tinakpan siya ni Elena ng isa pang manipis na sapin at nagsimulang umawit ng mahina, isang lullaby, banayad, malungkot. Unti-unting pumikit si Teresa at dinalaw ng antok. Nanatiling nakaupo si Elena sa tabi niya, nakatitig sa kawalan. At sa unang pagkakataon mula nang obserbahan sila ni Marco, hinayaan niyang dumaloy ng malaya ang mga luha. Wala siyang ingay, puro tahimik na luha para sa lahat ng kanyang nawala. Ang dati niyang buhay, ang kanyang dangal, at ang kinabukasang baka hindi na maranasan ng kanyang anak. Masakit sa dibdib ni Marco ang lahat ng kanyang nasaksihan. Marami na siyang pinagdaanan sa buhay, itinayo ang negosyo mula sa wala, hinarap ang kabiguan, pagtaksil at iba pa. Pero wala ni isa ang tumama sa kanya tulad ng sandaling ito. Isang ina at anak, nag-iisa sa mundo, natutulog sa karton sa ilalim ng tulay. Tumalikod siya at bumalik sa kalsada. Kailangan niyang mag-isip, kailangan niyang tumulong, pero kailangang tama ang paraan. Kinabukasan ng umaga, bumalik si Marco sa lote. May dala siyang bag ng almusal, kape, tinapay at ilang prutas. Disente ang dating, tahimik lang sa ilalim ng kanyang braso habang palapit siya sa barong-barong. Gising na si Elena, pinupunasan ang mukha ni Teresa gamit ang tubig mula sa lumang plastik na bote. Handa ka na ba sa panibagong araw, anak? Mahinang tanong ni Teresa, saan po tayo pupunta? Susubukan ni Mama ang ilang lugar ngayon, sagot ni Elena. Ikaw, dito ka lang muna, tahimik lang, ha? Mag-isa po. Saglit lang, babalik agad si Mama. Tahimik na pinanood ni Marco mula sa malayo at muli napabigat ang kanyang damdamin. Wala nang ibang pagpipilian si Elena kundi iwan ang anak mag-isa. Hinintay niyang tuluyang makaalis si Elena, nakayuko ang ulo habang tinatahak ang daan papunta sa lungsod. Saka siya dahan-dahang lumapit sa barong-barong. Nakaupo si Teresa, yakap ang kanyang mga tuhod. Huminto si Marco ilang hakbang ang layo. Ay iha! Napatingala ang bata gulat. Sino po kayo? Ako si Marco, nakita kita kahapon sa panaderya. Yumuko si Teresa. Masama siya sa amin. Alam ko! Mahinang sabi ni Marco, at mali ang ginawa niya. Sabi ni Mama, may mga taong hindi marunong maging mabait. Lumapit si Marco ng isang hakbang, maingat. Tama ang mama mo, pero may mga tao rin na marunong. Gusto kong maging isa sa kanila. Gusto kong tumulong. Tiningnan siya ni Teresa nang may pag-aalinlangan, hindi sigurado kung mapagkakatiwalaan. Bawal po akong makipag-usap. Sa di ko kilala, bulong ni Teresa. Bahagyang ngumiti si Marco. Napakatalino ng mama mo. Maayos at mainit ang tono ng boses niya, pero tingnan mo, may dala akong almusal, may tinapay, prutas at juice. Hindi mo kailangang tanggapin kung ayaw mo, nandito lang kung sakaling gusto mo. Ibinaba niya ang bag sa lupa at umatras ng ilang hakbang para bigyan siya ng espasyo. Tumingin si Teresa sa bag, tapos kay Marco, tapos muli sa bag. Maingat siyang lumapit, dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob ay may mainit na pandesal, hinog na saging, isang maliit na kahon ng juice at isang piraso ng cake na puno ng luha ang mga mata niya. Cake? Mahina niyang tanong. Oh,
Sagot ni Marco, may banayad ng ngiti. Akala ko magugustuhan mo ito. Tumingin si Teresa sa kanya, may halong emosyon sa mga mata. Para talaga sa akin ito? Para sa inyo ng mama mo, sagot ni Marco. Maingat na kinuha ni Teresa ang cake gamit ang dalawang kamay para bang isang kayamanang hawak niya. Salamat po kuya. Naramdaman ni Marco ang pagbigat ng lalamunan niya. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Basta pagbalik ng mama mo, sabihin mo na may lalaking ubanin ang nagbigay ng pagkain. Ayos? Ayokong mag-alala siya. Tumango si Teresa. Sige po. Umalis na si Marco pero matapos ang ilang hakbang lumingon siya. Teresa? Opo? Gagaan din ang lahat, pangako. At umalis na siya. Nanatili si Teresa sa kinauupuan, hawak pa rin ang cake sa kanyang kandungan. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang nangyari. Pero ang sigurado siya, sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi siya gutom. At pagdating ng mama niya, may espesyal siyang maipapakita. Bumalik si Elena makalipas ang 3 oras. Halata ang pagod sa kanyang mukha. Mabigat ang bawat hakbang. Wala siyang nahanap na trabaho. Ma'am! Ma'am! Takbong lumapit si Teresa, nanlaki ang mga mata sa tuwa. Ano yon anak? Tanong ni Elena sabay luhod. May nagdala ng pagkain. Tingnan mo. Sumilip si Elena sa bag at tila tumalon ang puso niya. Sino? Tanong niya agad, bahagyang matalim ang tinig. May uban po siya. Sabi niya nakita niya tayo kahapon sa panaderya, paliwanag ni Teresa. Hinawakan ni Elena ang balikat ng anak, banayad pero seryoso. Hinawakan ka ba niya? Sinaktan ka ba niya? Hindi po, Mami. Iniwan lang niya ang pagkain tapos umalis. Muling binuksan ni Elena ang bag, nanginginig ang mga kamay. Sa loob, nakita niya ang almusal at isang maliit na nakatiklop na papel. Kinuha niya ito at binasa, hindi ka nag-iisa, magtiwala ka. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sino ang lalaking iyon? Bakit siya tumutulong sa kanila? At ano ang kailangan niya? Gabi na noon at nakaupo si Marco sa kanyang bahay sa Clare. Mula sa opisina, tanaw niya ang maliwanag na ilaw ng lungsod. Tahimik ang bahay, maluwag, malinis, 3 kwartong walang laman, isang kusinang bihira niyang gamitin, katahimikan. 5 taon na siyang mag-isa mula nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa kanser. Hindi sila nagkaanak. Lagi nilang sinasabi balang araw pero hindi dumating ang araw na yon. Ngayon, sa edad na 52, mayroon si Marco ng kayamanan, tagumpay at ilang ari-arian. Pero wala siyang pamilya, wala siyang layunin, wala kundi trabaho. Hanggang kahapon nang makita niya ang mag-ina. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng kanyang personal assistant. Mateo, kailangan ko ng tulong. Magandang gabi po, Ginong Delgado. Siyempre, ano po yon? Kailangan kong malaman ang tungkol sa isang tao. Tahimik lang at madalian. Wala akong apelyido niya pero Elena ang pangalan niya. Mga 38 taong gulang. May anak na babae, 5 taong gulang. Ang edad, Teresa ang pangalan. Nakatira sila sa kalsada malapit sa Saint John Avenue. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya. Pwede ko bang malaman kung bakit, sir? Hindi. Alamin mo lang ang kwento niya, saan siya galing, paano siya nauwi sa ganito, kung may pamilya pa siya, kahit anong mahalaga. Naiintindihan ko, gaano katagal ang palugit ko. 24 na oras, binaba ni Marco ang tawag. Kinabukasan tumawag si Mateo. Ginong Delgado, nakuha ko na po ang impormasyong hiniling ninyo. Sige, sabihin mo. Ang buong pangalan niya ay Elena Herrera, 38 ang edad, tubong Belo Horizonte. Lumipat siya sa lungsod na ito mga 7 taon na ang nakalipas. Dahan-dahang tumango si Marco. Tuloy, may asawa siya noon, si Sergio Silva ang pangalan. Nagtrabaho sa isang tindahan ng damit bilang sales clerk. Mababa ang sahod pero may regular na trabaho. Nakatira sila sa isang paupahang apartment sa East Zone. At pagkatapos, nagatubili si Mateo. 2 taon na ang nakalipas, na-admit si Elena sa ospital matapos ang isang seryosong insidente sa bahay. Nagsampa siya ng reklamo laban sa asawa dahil sa pananakit. Pero
Makalipas lang ang ilang araw, binawi rin niya ang reklamo. Pumikit si Marco. Matagal na pala siyang inaabuso. Opo, sir. Hindi iyon ang unang beses, dagdag ni Mateo. May mga naitalang insidente noon pa, pati emergency visits. Pero palagi niyang binabawi ang mga reklamo. Bakit? Tanong ni Marco, kahit na halos alam na niya ang sagot. Pinakamalamang ay dahil sa takot. Tinakot siya ng asawa. Ayon sa isang kapitbahay, minsan daw ay pinagbantaan si Elena na kapag umalis siya, may masamang mangyayari. Lalo na kay Teresa. Napakuyom si Marco sa galit. Tuloy. Mga 1 taon at kalahati na ang nakalipas, bigla na lang nawala si Elena. Isang araw nandun pa siya, kinabukasan wala na. Kasama ang anak, hindi na bumalik. Sinumbong siya ng asawa sa pulis para sa di umano'y kidnapping pero hindi na niya itinuloy. Ang mga pulis, ipinasa lang ang kaso. Tumakas siya, sir. Malamang para iligtas ang anak niya. Pero sa pagtakas niya, nawala ang lahat sa kanya. Trabaho, apartment, ID, iniwan niya lahat. At dahil wala siyang dokumento, hindi siya makahanap ng legal na trabaho. Para siyang naging invisible. Huminga ng malalim si Marco. At ang asawa, nasaan siya ngayon? Nasa dati pa rin. Security na siya ngayon sa isang nightclub. May record siya. Maraming kaso ng karahasan at pagbabanta. Bagamat may ilan sa mga kaso ay hindi itinuloy. Tumigas ang boses ni Marco. Hindi siya pwedeng makalapit sa kanila. Sir, sabi ni Mateo ng maingat, kung maari, kailangan ni Ginang Elena ng legal na tulong. Kailangan niya ng protection order, bagong mga dokumento at higit sa lahat, distansya mula sa lalaking iyon. Sandaling natahimik si Marco. Mateo, hanapin mo ang pinakamagaling na family lawyer sa lungsod at magsimula ka na ring maghanap ng apartment. Hindi kailangang mamahalin, basta ligtas, 2 kwarto, tahimik na lugar. Sir, gusto kong handa na ang lahat sa loob ng 1 linggo. Pero sir, hindi niyo pa nga alam ko. Pero maiintindihan niya pagdating ng oras. Salamat, Mateo. Binaba ni Marco ang tawag. Nang hapon ding iyon, bumalik si Marco sa abandonadong lote. Pero ngayon, hindi na siya nagtago sa dilim. Dumiretso siya papunta sa barong-barong na gawa sa karton at trapal. Nakaupo si Elena kasama si Teresa at hinahati ang isang saging para sa kanilang dalawa. Nang makita niyang papalapit si Marco, mabilis siyang tumayo at pumwesto sa harap ng anak. Sino ka? Anong kailangan mo? Dahan-dahang tinaas ni Marco ang kanyang mga kamay para ipakitang wala siyang masamang balak. Marco ang pangalan ko. Ako ang nagdala ng pagkain kahapon. Nangunot ang noo ni Elena. Bakit ka nandito? Anong gusto mo sa amin? Wala. Gusto ko lang tumulong. Walang tumutulong nang walang kapalit. Naiintindihan ko. Kalmadong sagot ni Marco. May dahilan kang hindi agad magtiwala, pero nakita ko ang nangyari sa panaderya. Nasaksihan ko iyon at hindi ko makalimutan. Mahigpit na niyakap ni Elena ang sarili. Anong gusto mo ngayon? Kunan kami ng litrato? I-post ang kwento namin online para gumaan ang loob mo? Hindi. Dahan-dahang lumapit si Marco. May inaalok akong totoo, pero kailangan mo akong paniwalaan kahit kaunti lang. Bakit ko gagawin yon? Tumingin si Marco kay Teresa na kalahating nakatago sa likod ng binti ng kanyang ina. Dahil hindi na lang ito tungkol sa iyo, may anak ka at karapat-dapat siya sa mas mabuting buhay. Napuno ng luha ang mga mata ni Elena. Akalain mong hindi ko alam yon? Akala mo ba ito ang gusto ko na pinili kong mamuhay ng ganito? Alam kong hindi, mahinahong sagot ni Marco. Alam kong tumakas ka mula sa isang taong mapang-abuso. Alam kong isinuko mo ang lahat para lang iligtas ang anak mo. At alam kong ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo mula noon. Napahinto si Elena. Paano mo nalaman? Inalam ko ang kwento mo. Kailangan kong maintindihan. Kailangan kong malaman kung sino ka. Wala kang karapatang gawin yon, sigaw niya habang pinupunasan ng mga luha. Alam ko at humihingi ako ng tawad.
Pero nang malaman ko ang totoo, hindi ko na kayang tumalikod at magkunwaring walang nakita. Tinitigan siya ni Elena, nag-aalangan kung sisigaw ba o iiyak. Ano ngayon? Bibigyan mo ako ng pera, ilang bag pa ng pagkain para lalo akong maramdamang wala akong halaga? Hindi. Huminga ng malalim si Marco. May iniaalok akong totoo, isang panibagong simula. Tiningnan siya ni Elena na tila hindi makapaniwala. Paano? May napili na akong apartment, simple pero malinis, ligtas. Magpapadala ako ng legal na tulong. Abogado na pwedeng magsampa ng protection order laban sa ex mo. Tutulungan kang kumuha ng bagong mga dokumento. At kapag handa ka na, isang training course, isang trabaho para muli kang makabangon at tumayo sa sarili mong paa. Umiling si Elena, walang ganyang nangyayari sa totoong buhay. Walang gumagawa niyan para sa tulad ko. Ginagawa ko, mahina niyang sagot. Bakit? Tanong ni Elena, halos hindi na mapigilan ng luha. Muling tumingin si Marco kay Teresa, saka bumaling kay Elena. Dahil naging mapalad ako sa buhay, nagtayo ako ng negosyo, may pera ako, pero wala akong pamilya, wala akong kasama. Lumambot ang kanyang tinig, at nang makita ko kayo ng anak mo, naalala ko ang pakiramdam ng may layunin. Hindi sumagot si Elena. Wala akong hinihingi kapalit, patuloy ni Marco. Wala akong gusto mula sa inyo, gusto ko lang kayong suportahan, at kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ako na ang bahala sa lahat. Lahat ay idadaan sa legal na paraan, malinaw at tapat. Ikaw pa rin ang magpapasya sa lahat. Lumingon si Elena sa anak niyang si Teresa. Tinitigan siya ni Teresa, kumikislap ang mga mata sa pag-asa. Ma'am, siya yung lalaking nagdala ng cake. Huminga ng malalim si Elena. Kapag pumayag ako, ano ang susunod? Una, kailangan ninyong umalis ni Teresa dito. Lilipat muna kayo sa pansamantalang apartment habang inaayos natin ang mga legal na detalye. Pagkatapos niyan, tutulungan kayong makakuha ng ID, magsampa ng protection order at ipapasok ka sa isang training program. Kapag handa ka na, magsisimula kang magtrabaho. Hindi bilang pabor, kundi tulad ng kahit sinong empleyado, tatanggap ka ng sweldo. At anong klaseng trabaho naman yon? Receptionist, customer support, trabahong may respeto at katatagan. Pumikit si Elena sandali, para bang panaginip ang lahat ng naririnig niya, pero sa kaloob-looban, pagod na siya, pagod na sa laging pangamba, sa araw-araw na gutom ng anak niya. Kung niloloko mo lang ako, kung patibong lang to. Hindi ito patibong, maring sabi ni Marco. Pangako. Muling tumingin si Elena kay Teresa sa katumango. Sige, gagawin ko. Sa wakas, ngumiti si Marco, ang unang tunay na ngiti sa loob ng ilang araw. Kung ganon, tara na, ngayon na kunin mo ang gamit mo. Isinabit ni Elena ang backpack sa balikat niya. Mahigpit na hinawakan ni Teresa ang kamay ng kanyang ina. At sa ganong paraan, magkasama silang tatlo na lumayo mula sa abandonado't sirang lugar na iyon. Wala pang ideya si Elena, pero ang desisyong ito ang magbabago ng buong buhay niya. 3 araw ang lumipas at nakalipat na sila ni Teresa sa isang maliit na apartment sa South Zone. Mayroon itong 2 simpleng kwarto, sala at kusina, walang enggrande, pero malinis at ang pinakamahalaga, ligtas. Punong-puno ng sigla si Teresa paikot-ikot sa bawat kwarto habang tumatawa. Ma'am, may sarili akong kwarto at totoong kama. Ngumiti si Elena, bagamat halata pa rin ang pagka-overwhelm. Nakashower siya ng mainit, una sa mahigit 1 taon. May malinis siyang damit at may pagkain sa refrigerator. Parang panaginip pa rin, pero totoo ito. Ginawa ni Marco ang lahat ng sinabi niyang gagawin niya. May abogado na gumagawa ng hakbang para sa kanyang legal na proteksyon. Inaayos na rin ang kanyang mga dokumento. At sa susunod na linggo, magsisimula na siya sa isang kurso tungkol sa customer relations at basic computer skills. Pero bago pa man siya tuluyang makausad, may kailangan munang asikasuhin si Marco, isang bagay na personal.
Kailangan niyang bumalik sa panaderya. Ipinarada niya ang kotse ilang hakbang mula sa Santa Clara Bakery. Suot niya ay simpleng t-shirt, maong at sneakers, walang kapansin-pansin. Pumasok siya bandang 10:10 ng umaga. Sa likod ng counter ay nandoon si Dario, dala ang karaniwang mayabang na itsura. Siya ang may-ari. Kumuha si Marco ng tray at pumili ng ilang tinapay. Umupo siya sa isang maliit na mesa malapit sa pinto, tahimik na nagmamasid. Hindi nagtagal. Pumasok ang isang matandang lalaki sa panaderya. Gusgusin ang kanyang damit at suot ang kupas na sombrero. Lumapit siya sa counter. May halong hiya at dignidad at tahimik na naghintay ng kanyang turn. Nang siya na ang sumunod, mahina siyang nagsalita. "Magandang umaga po. May tinapay po ba kayong tira na itatapon na lang?" Nakunot ang noo ni Dario. "Ikaw na naman!" Yumuko ang matanda. "Hindi pa po ako kumakain mula kahapon. Humihingi lang po ako ng mga hindi nyo na kailangan." Umirap si Dario. "Sinabi ko na rin yan sa isa dati. Hindi kami namimigay ng libreng pagkain. Kung gusto mong kumain, maghanap ka ng trabaho at bayaran mo. Pero wala na po akong natitira. SD wala kang makukuha dito. Ganun lang kasimple." Napapikit ang matanda, dahan-dahang tumango at tumalikod. Doon na tumayo si Marco. "Sandali!" Napahinto ang matanda, napailing si Dario. "Ikaw na naman?" Lumapit si Marco sa counter. "Magkano ang isang buong basket ng tinapay?" Nakataas ang kilay ni Dario. 25 reais. Kinuha ni Marco ang pitaka at naglagay ng 50 reais sa counter. "Bigyan mo ako ng 2 basket, isa para sa akin, isa para sa kanya." Tinitigan ni Dario ang pera sa katumingin kay Marco. "Nagpapakabayani ka na naman?" "Hindi, ginagawa ko lang ang tama." Kinuha ni Dario ang pera at isinilid ang tinapay sa 2 basket. "Eto na, kunin mo na." Kinuha ni Marco ang isa at iniabot ang isa pa sa matandang lalaki. "Salamat, Hiyo. Pagpalain ka ng Diyos." "Hindi mo na kailangang magpasalamat," sagot ni Marco sabay ngiti. Lumabas ang matanda, puno ng luha ang mga mata. Umismid si Dario. "Mas magaan na ba ang pakiramdam mo ngayon?" Lumingon si Marco at tinitigan siya ng tahimik. "Hindi." "Hindi? Hindi, dahil nandito ka pa rin." Nanigas ang mukha ni Dario. "Anong ibig mong sabihin? Patuloy mong minamaliit ang mga tao, pinapahiya mo sila na para bang mas mababa sila kaysa sayo at akala mo walang magiging kabayaran." Lumapit si Dario, namumula na sa galit. "Makinig ka sa akin, sir." "Hindi," putol ni Marco, matatag ang boses. "Ikaw ang kailangang makinig. Binalaan na kita. Sinabi ko na pagsisisihan mo ito." Natawa si Dario, may halong pangungutya. "Talaga lang, anong gagawin mo? Magreklamo? Isumbong ako? Sige lang, wala namang maniniwala sa'yo." Dahan-dahang inilabas ni Marco ang kanyang telepono. "Tama ka," kalmadong sagot niya. "Hindi nila paniniwalaan ng salita ko lang, pero baka ito paniwalaan nila." Ipinakita niya ang screen kay Dario. Isang video. Kuha ito ng insidente kung saan pinahiya si Elena at Teresa sa mismong panaderyang ito. Namutla si Dario. "Saan mo nakuha yan?" "Sa security cameras at kinunan ko rin mismo." "Hindi mo pwedeng gamitin yan." "Pwede at gagamitin ko." Isinuksok ni Marco ang cellphone sa bulsa. "At hindi pa yan lahat. Kanina lang, pinahiya mo rin ang isang matandang lalaki sa harap ng ibang tao. Nakuha ko rin yun sa video." Napatingin si Dario sa paligid. May ilang customer nang nakatingin sa kanila, interesado sa kaguluhan. "Ano bang gusto mo?" "Gusto kong humingi ka ng tawad," malinaw na sinabi ni Marco. "Anong sabi mo?" "Narinig mo ako, gusto kong humingi ka ng tawad sa akin, sa mga customer na ito, at higit sa lahat sa babaeng pinakitunguhan mong parang wala siyang halaga." Napatawang hilaw si Dario. "Biro mo to, no?" "Hindi, binibigyan lang kita ng pagkakataong itama ang mali, pero kung tatanggihan mo..." Tinitigan ni Marco si Dario diretsyo sa mga mata.
Ipapadala ko ang mga video na to sa may-ari ng kumpanya sa Human Resources at sisiguraduhin kong kumalat ito sa internet. Mawawalan ka ng trabaho at ng dangal. Napakuyom ng kamao si Dario, pilit nagpapakita ng tapang. Wala kang kapangyarihang ganun. Lumambot ang ekspresyon ni Marco pero nanatiling matalim ang tingin. Bahagya siyang ngumiti, halos may lungkot. Dario, alam mo ba kung sino ang may-ari ng chain ng mga panaderyang ito? Siyempre, si Marco Delgado. Iniabot ni Marco ang kamay. Ikinalulugod kitang makilala, ako yon. Biglang natahimik ang buong silid. Nanatiling nakatayo si Dario, hindi makakibo. Bahagyang nakabuka ang bibig, walang masabi. Ikaw ay... Ako nga, nakita ko ang lahat. Ang kawalang galang, ang lamig ng pakikitungo, ang paraan mo ng pagtrato sa mga tao na parang wala silang halaga. Ngayon, may kailangan kang pagdesisyunan. Either akuin mo ang responsibilidad at maging mas mabuting tao o umalis ka na lang ngayon din. Napatingin si Dario sa paligid, lahat ng customer ay nakatingin, pati si Valentina, isa sa mga empleyado, nakatayo na nakanganga, gulat na gulat. Wala na siyang kawala. Ako? Magdesisyon ka na, sabi ni Marco habang nakatawid ang mga braso. Nag-alinlangan si Dario tapos ay huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may naramdaman siyang bago, hiya. Patawad. Mas malakas, giit ni Marco, para marinig ng lahat. Tinaas ni Dario ang boses, bahagyang nanginginig. Pasensya na, totoo po, nagkamali ako. Tumango si Marco. Ayos, ngayon, umalis ka na. Ano? Terminado ka na, may dahilan. Ipak mo na ang gamit mo at umalis ka na. Gustong makipagtalo ni Dario pero nang makita niya ang tingin ni Marco, alam niyang wala ng saysay. Kinuha niya ang kakaunti niyang gamit, ibinaba ang ulo at lumabas habang pinapanood siya ng lahat. Pagkasara ng pinto sa likod niya, humarap si Marco kay Valentina. Ikaw si Valentina, tama? Opo, sir. Simula ngayon, ikaw na ang bagong manager. Nanlaki ang mata niya. Talaga po? At gusto kong magsimula ka ng bagong patakaran. Araw-araw sa pagtatapos ng operasyon, lahat ng pagkaing hindi nabenta pero maayos pa ay idodonate sa mga shelter, sa mga nangangailangan. Wala nang itatapon. Napangiti si Valentina, punong-puno ng pagmamalaki, kumikislap ang mga mata. Opo, sir. Sisiguraduhin kong magagawa ito. Humarap si Marco sa mga customer at magalang na tumango. Pasensya na po sa abala. Salamat sa inyong pasensya. Pagkatapos ay lumabas siya. Sa labas, huminga ng malalim si Marco na ipatupad na ang hustisya. Pero may isa pa siyang kailangang gawin. Bisitahin sina Elena at Teresa at sa wakas, sabihin kung sino talaga siya. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho papunta sa apartment kung saan sila pansamantalang naninirahan. Mabilis ang tibok ng puso ni Marco. Sa mga nakaraang taon, marami na siyang sinusuportahang advokasya, tumulong sa mga programa ng komunidad at nagbigay suporta sa mga organisasyon. Pero wala pang naging katulad nito. Ngayon iba ito, agarang epekto, personal. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, pakiramdam niya ay talagang may naitulong siyang pagbabago sa buhay ng isang tao. Huminto siya sa tapat ng gusali at umakyat sa ikatlong palapag. Apartment 302. Kumatok siya sa pinto. Binuksan ito ni Teresa, nakangiti ng buong buo. Mr. Marco, kumusta Teresa? Nandyan ba ang mama mo? Opo, mama, si Mr. Marco po! Lumabas si Elena. Nakasimpleng malinis na damit siya, nakatali ang buhok sa ponytail. Bagamat may bakas pa rin ng pagod ang kanyang mga mata, may bago na ngayong liwanag, pag-asa. Marco, tuloy ka, masayang sabi niya. Pumasok si Marco. Ang apartment, bagamat simple, ay maayos at may buhay. May ilang bulaklak sa isang pansamantalang florera sa mesa. Nakadikit sa refrigerator ang mga guhit ni Teresa. At ang nakakaaliw na amoy ng bagong timplang kape ay umaalingasaw. Pasensya na kung medyo magulo, sabi ni Elena, bahagyang nahihiya.
Nag-aayos pa lang kami. Walang dapat ikahiya, sagot ni Marco ng may kabaitan. Ang ganda. Napangiti si Elena ng mahiyain. Gusto mo ng kape? Gustong gusto. Umupo sila sa maliit na mesa sa kusina. Tahimik na naglalaro si Teresa sa kabilang kwarto gamit ang mga laruan na dinala ni Marco ilang araw na ang nakalipas. Nagbuhos ng 2 tasa si Elena at umupo sa tapat niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari talaga to, mahinang sabi niya. Gabi-gabi, pakiramdam ko gigising ako ulit at muling matutulog sa ilalim ng tulay. Totoo to, Elena. Alam ko, pero parang panaginip pa rin na ayokong mawala. Tumitig siya sa kanyang mga kamay. Ang tagal kong walang-wala, pakiramdam ko wala akong halaga, kaya nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam ng maging isang tao. Bahagyang yumuko si Marco palapit. Mahalaga ka simulat sa pool. Hindi ka kailanman naging invisible. Nasa isang mundong ka lang na piniling hindi ka pansinin. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Salamat, sobra. Hindi ko alam kung paano ko ito mababayaran. Wala kang utang sa akin. Pero gusto kong magbayad. Pag nagtrabaho na ako at may sahod na, babayaran ko lahat. Umiling si Marco. Hindi ko to ginagawa para sa pera mo. Gusto kong makabangon ka. Gusto kong may magandang kinabukasan si Teresa. Sapat na yun para sa akin. Pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha. Pero bakit mo to ginagawa? Totoo lang? Huminga ng malalim si Marco. Dahil noong nakita ko ang isang taong minahal ko noon. Naguluhan ang mukha ni Elena. Sino? Ang asawa ko, mahina niyang sabi. Namatay siya 5 taon na ang nakalilipas. Cancer. Tumingin si Marco sa tasa ng kape niya. Masaya kami, pero hindi kami nagkaanak. Palagi kaming naghihintay, iniisip na marami pa kaming oras hanggang sa biglang naubos na ang oras. Ikinasasama ko ng loob. Ako rin, binitiwan niya ang isang maliit, malungkot na ngiti. Pagkamatay niya, nilubog ko ang sarili sa trabaho. Nagtayo ng kumpanya, yumaman, pero walang nakapuno sa puwang sa puso ko, tagumpay na walang saysay lang lahat. Tumigil siya saglit hanggang sa pumasok ako sa panaderyang yon at nakita kita kasama ang anak mo. Nakita ko ang pagmamahal, tapang, isang inang hindi sumusuko. Nakita ko ang nawala sa akin. Tinitigan niya si Elena sa mata. At naisip ko, kung hindi ko makakamtan ang pamilyang pinangarap ko, baka pwede akong tumulong sa iba na mapanatili ang kanila. Iniabot ni Elena ang kamay niya at marahang inilapat sa kamay ni Marco. Iniligtas mo kami. Umiling si Marco ng dahan-dahan. Hindi, iniligtas ninyong sarili ninyo. Ako lang ang nagbigay ng daan. Tahimik silang naupo, hinahayaan ang katahimikan na manirahan sa pagitan nila. Pagkatapos ay nagsalita si Marco. Elena, may kailangan kang malaman. Ano yon? Tungkol sa panaderya, tungkol sa manager na masama ang pagtrato sa iyo. Naglaho ang ngiti sa kanyang mukha. Sinusubukan ko na lang kalimutan yon. Alam ko, pero naniniwala akong may karapatan kang malaman ang nangyari. Bakit? Huminga ng malalim si Marco. Dahil bumalik ako roon at tinanggal ko siya. Napatingin si Elena gulat. Tinanggal mo siya? Paano? Dahil akin yon, Elena. Akin ang buong chain ng panaderya. Yung shop kung saan nangyari lahat, isa yon sa mga pag-aari ko. Sandali siyang natulala, nakatitig lang kay Marco. Sa'yo, ang shop? Oo, akin talaga. Mahinang bulong ni Elena. Kung ganun, nandoon ka nung araw na yon? Nakita mo ang lahat? Bawat salita, bawat malupit na panlalait, bawat sandaling ipinahiya ka, at hindi ko kayang tumayo lang at walang gawin. Tumayo si Elena at lumapit sa bintana sa likod niya, nakatalikod. Kaya mo kami sinundan, doon mo nalaman kung saan kami nakatira. Oo, at kaya mo ginawa ang lahat ng to. Hindi. Dahan-dahang tumayo si Marco. Ginawa ko to dahil tama lang, dahil karapat-dapat kayo ni Teresa sa mas mabuti, hindi dahil sa guilt. Humarap si Elena. Basang-basa ng luha ang kanyang pisngi.
Tinawag niya akong Trump sa harap mismo ng anak ko, sa harap ng lahat. Alam ko, at buong panahong yon, ikaw pala ang may-ari ng lugar na yon. Ako nga, aminado ni Marco, at yan ang dahilan kung bakit ko nararamdaman ang responsibilidad. Yung taong yon ay nagtatrabaho para sa akin, at ganyan siya kumilos habang dala ang pangalan ko. Tinakpan ni Elena ang kanyang muka, di na makayana ng emosyon at tahimik na umiyak. Lumapit si Marco. Elena, taos-puso akong humihingi ng tawad. Patawad sa ginawa niya sa'yo. Patawad na hindi ako agad nakialam, pero nangangako ako sa'yo, hindi na siya muling makakapanakit ng iba. Talaga bang tinanggal mo siya? Tanong ni Elena habang pinupunasan ng muka. Oo, sa harap ng lahat ng customer. At hindi lang yon, nagbago rin kami. Mula ngayon, lahat ng pagkaing hindi na benta pero maayos pa ay idodonate na sa mga nangangailangan. Tiningnan siya ni Elena, namumula ang mga mata pero may bagong liwanag. Pasasalamat. Dahil sa akin, dahil sa iyo, at sa bawat taong kailanman ay tinrato na parang wala silang halaga, na parang hindi sila karapat dapat mahalin. Walang ibang sinabi si Elena kundi niyakap si Marco ng mahigpit. Umalingaw-ngaw ang mga hikbi niya sa kwarto. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng sakit. Luha ito ng pag-asa. Salamat, bulong niya sa gitna ng luha. Salamat sa pagtingin mo sa akin. Niyakap siya ni Marco. Hinding-hindi ka naging invisible. Kailangan mo lang ng taong makapansin sa'yo. Biglang sumilip si Teresa mula sa kabilang kwarto, may hawak na papel. Ma'am, bakit ka umiiyak? Bumitiw si Elena at mabilis na pinunasan ang muka. Luha ng tuwa ito, anak. Masaya? Oo, mahal. Luha kasi may magandang nangyari sa wakas. Tumakbo si Teresa palapit, may malaking ngiti sa muka. Tingnan mo ginawa ko! Ipinakita niya ang isang simpleng guhit, 3 taong magkahawak kamay. Isang babae, isang batang babae at isang lalaking may puting buhok. Sa ibaba, nakasulat sa medyo tabingi pero buong pusong sulat kamay, ang bago kong pamilya. Tumibok ng masakit ang puso ni Marco. Nabigla siya. Tiningnan ni Elena ang drawing, tapos si Marco. Mahal ka na niya, alam mo ba? Mahal ko rin siya, sagot niya, ngumiting may halong emosyon. At mahal ko kayong dalawa. Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay. Isa ka na sa amin kung gugustuhin mo. Tumingin si Marco sa kanya pagkatapos kay Teresa at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi na siya pakiramdam ay nag-iisa. Gusto ko. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakatayo si Elena sa harap ng salamin, inaayos ang navy blue niyang blazer. Unang linggo niya sa trabaho bilang receptionist sa main office ng Delgado Bakery Chain. Matagumpay niyang natapos ang training, natutunan niyang gumamit ng computer, mag-manage ng schedule, humarap sa mga kliyente at ayusin ang mga dokumento ng opisina. At ngayon, sa wakas, may tunay na trabaho na siya, may kontrata, maayos na sahod, benepisyo. Pumasok si Teresa sa kwarto, suot ang uniforme sa paaralan, handa nang umalis. Ma'am, ang ganda mo! Ngumiti si Elena ng may init sa puso. Salamat anak, ang ganda mo rin. Excited na akong pumasok sa school. Lumuhod si Elena at niyakap ang kanyang anak. At excited din ako sa trabaho. Bagong simula para sa ating dalawa, di ba? Opo, pero ngayon, totoo na talaga. Sa opisina, mainit ang pagtanggap kay Elena. Maliit lang ang team pero magiliw. Mabilis siyang natuto. Sumasagot ng tawag, sumasalubong sa mga bisita, nag-aayos ng mga files. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang may silbi siya. Naramdaman niyang kailangan siya. Maya-maya sa kanyang break dumaan si Marco sa reception desk. Magandang umaga, Elena. Ngumiti siya. Magandang umaga po, Mr. Delgado. Natawa si Marco. Mr. Delgado, naku naman. Marco lang, di ba? Sa trabaho, ikaw ang boss ko. Gusto ko lang ipakita ang respeto. Kumindat si Marco at bahagyang sumandal sa counter. So, kamusta ang unang araw mo? Sa totoo lang, ang ganda, ang bait ng lahat.
Masaya akong marinig yan. Tumigil siya saglit, halatang may gusto pa siyang sabihin. Elena, may gusto sana akong itanong. Ano yon? Birthday ni Teresa ngayon na, di ba? Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Elena, gulat. Oo, 6 na taon na siya. Kung wala pa kayong plano, gusto kong mag-celebrate tayong 3. Simpleng hapunan at cake lang, walang ingrande. Namasa ang mga mata ni Elena. Marco, hindi mo na kailangang... Alam ko hindi kailangan, mahina niyang sabi. Pero ang ibig sabihin ng kagustuhan mong gawin, to sobra ang halaga para sa amin. Ngumiti siya habang pinipigil ang luha. Kaya oo, masayang-masaya kaming makasama ka. Kinagabihan, dumating si Marco sa apartment nila na may dalang malaking kahon. Binuksan ni Teresa ang pinto, halos tumatalon sa tuwa. Mr. Marco, talagang dumating ka. Siyempre naman, masayang sagot niya. Araw mo to! Maingat niyang inilapag ang kahon sa mesa. Nang buksan nila ito, laman nito ang isang magandang 3 palapag na cake, may sariwang strawberry at mga bulaklak na gawa sa cream. Napanganga si Teresa, punong-puno ng paghanga ang mga mata. Ito na ang pinakamagandang cake na nakita ko. Tinakpan ni Elena ang bibig, emosyonal. Marco, ang ganda, ang perpekto. Para sa inyo, dapat lang ang pinakamaganda, sagot niya. Sabay-sabay silang kumain ng hapunan, nagkwentuhan, nagtawanan at nagbahagi ng magagaan na salaysay. Sa unang pagkakataon, pakiramdam nila ay tunay na tahanan ang lugar na iyon. Pagkaraan, sinindihan ni Elena ang 6 na maliliit na kandila sa cake. Mag-wish ka, mahal. Pumikit si Teresa, huminga ng malalim at sabay hinipan ng lahat ng kandila. Ngumiti si Marco. Ano ang winish mo? Kumikislap ang mga mata ni Teresa. Nag-wish ako na sana manatili tayong magkakasama, palagi, tayong 3. Nagkatinginan sina Marco at Elena. Sa katahimikang, yon, kahit walang salitang lumabas, alam nilang pareho, pamilya na sila. Lumipas ang 3 buwan at dumating ang matagal nang hinihintay na balita. Formal nang inaprubahan ng korte ang protective order. Bawal na lumapit ang dating asawa ni Elena sa loob ng 500 metro mula sa kanya o kay Teresa. At kapag sinubukan niya, agad siyang maaaresto. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakahinga na ng maluwag si Elena. Pwede na siyang matulog ng walang takot. Eksaktong 1 taon mula nang magsimula ang lahat, nakaupo si Elena kasama si Teresa sa isang maliit na parke. Parehong lugar kung saan minsan noon ipinagdiwang nila ang isang kaarawan sa isang lumang bangkong kahoy. Walang pagkain, walang regalo, ni isang piraso ng cake man lang. Pero ngayon, ibang-iba na ang lahat. Masayang naglalaro si Teresa kasama ang ibang mga bata. Ang halakhak niya'y umaalingaw-ngaw sa hangin. Suot niya ang malinis na damit at may makulay na bagong backpack. Rosy ang pisngi niya at ang ngiti malaya. Umupo si Marco sa tabi ni Elena. Nag-iisip ka tungkol sa nakaraan? Tumango siya, nakatitig sa anak. Oo, pero hindi na may sakit, kundi may pasasalamat. Pasasalamat sa lahat sa ginawa mo, sa pagkakita sa amin ng panahon na walang ibang nakakakita. Umiling si Marco. Hindi ko naman talaga nagawa ng marami. Binuksan ko lang ang isang pinto. Ikaw ang may lakas ng loob na pumasok. Tinitigan siya ni Elena. At ikaw, masaya ka ba ngayon? Pinanood ni Marco si Teresa mula sa malayo tapos tumingin muli kay Elena. Mas masaya pa kaysa sa mga nakalipas na taon. Alam mong mahal ka namin, di ba? Napalunok si Marco, na puno ng emosyon ang kanyang lalamunan. Alam ko at mahal ko rin kayo. Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay ng marahan. Hindi ka lang tumulong sa amin, pamilya ka na. Hinawakan ni Marco ang kamay niya ng mahigpit. At kayo rin, pamilya ko na. Biglang tumakbo si Teresa at tumalon sa kandungan ni Marco, tumatawa. Pwede ba tayong mag-ice cream? Siyempre naman, natatawang sagot niya. Tumayo silang 3 at sabay-sabay naglakad sa loob ng parke. Habang naglalakad, sumulyap si Elena pabalik sa lumang bangkong kahoy.
Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, kung saan minsan kinantahan niya ng happy birthday ang anak niya gamit lang ang pag-asa at isang tahimik na dasal. At ngayon, napagtanto niya na tupad na ang tahimik na kahilingang iyon. Hindi dahil sa suwerte, hindi dahil sa milagro, kundi dahil sa kabutihan, dahil may isang taong tumingin lampas sa panlabas na anyo, dahil may isang taong nagmalasakit na kumilos. At dahil may isang ina na hindi kailanman sumuko. 6 na buwan ang lumipas. Epilogo, tuwing umaga may pila sa labas ng Santa Clara Bakery, pero hindi ito pila ng mga customer. Ito'y pila ng mga taong nangangailangan ng pagkain at sila'y tinatanggap ng may dignidad. Si Valentina, ang bagong manager, ay nakatayo sa likod ng counter, inaayos ang mga basket. Tinapay, cake at pastry na dati itinatapon, ngayon ay maayos na nakapak at ipinapamahagi ng may paggalang. Walang hinuhusgahan, walang pinapahiya, tulong lang ang ibinibigay. Isang linggo ng umaga, bumalik si Elena sa panaderyang iyon. Kasama si Teresa, hawak ang kanyang kamay. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Valentina. Elena, anong sorpresa to? Hi Valentina, dumaan lang ako para magpasalamat. Magpasalamat? Sa pagpapatuloy ng lahat ng to, sa pagtrato sa mga tao ng may respeto, sa pagpapatuloy ng sinimulan ni Marco. Lumapit si Valentina at niyakap siya ng mahigpit. Dahil sa'yo rin kung bakit may ganito, huwag mong kalilimutan yan. Tumingin si Elena sa paligid. Sa mga taong nakakatanggap ng pagkain, mga ina, ama, bata, matatanda. At ngumiti siya dahil alam niyang hindi lang ito tungkol sa tinapay, ito'y tungkol sa dignidad, sa pangalawang pagkakataon, sa komunidad. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang gawa ng malasakit. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang bagay na napakaganda, mga ngiting puno ng init, mga matang kumikislap sa liwanag. Nakita niya ang pag-asa. At sa sandaling iyon, alam niya sa kaibuturan ng puso niya, lahat ng pinagdaanan nila may kabuluhan. Kinagabihan, sabay na kumain sina Marco, Elena at munting si Teresa. Hindi ang grande ang mesa, pero umaapaw ito sa tawanan, sa kwentuhan, sa mga pangarap para sa hinaharap, sa pagmamahal. Tumingala si Teresa sa 2 matatanda na nagbago ng kanyang buhay. Alam niyo ba kung ano ang paborito kong lugar sa buong mundo? Tanong niya. Ano yun, mahal? Tugon ni Elena na may ngiti. Dito, kasama kayo. Nagkatinginan sina Marco at Elena. Hindi sila nagsalita, pero hindi na rin kailangang magsalita. Dahil sa sandaling iyon, may naging malinaw nang hindi kailangang bigkasin. Ang pamilya, hindi lang tungkol sa dugong magkapareho o apelyidong magkatulad. Ito'y tungkol sa mga taong nananatili sa tabi mo, sa mga taong pinipili kang mahalin, sa mga taong nakikita ka kapag ang mundo ay lumilingon palayo. Habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang hapunan, sabay na nagbabahagi ng pagkain, tawa at kapayapaang matagal na nilang hindi naramdaman, isang bagay ang tiyak, nahanap na nila ang isa't isa. At kailanman, hindi na nila haharapin ang buhay ng mag-isa. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, i-like mo ang video, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell. Dahil kailangan ng mundo ng mas marami pang kwento tungkol sa malasakit, katapangan at pangalawang pagkakataon. Mga kwentong nagpapaalala na mahalaga pa rin ang empatiya at hustisya. Mag-iwan ng komento gamit ang mga salitang walang taong invisible. Para alam naming sinamahan mo kami hanggang dulo, ishare mo ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon at samahan mo kaming ikalat ang kabutihan. Ang simpleng komento mo ay maaaring makatulong maabot ang isang taong nasasaktan, isang tulad ni Elena, tulad ni Teresa. At kung ikaw man ay dumaan na rin sa ganitong karanasan, nandito kami. Ibahagi mo ang kwento mo sa comments. Nakikinig kami. Totoo.